Good morning, magandang umaga po sa lahat at welcome again to my channel, OG De Leon po. At welcome po ulit sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Ngayon ang babasahin natin ay ang Ezra ulit ng 8 to 10, no? Ito bali ang katapusan ng Ezra, no? Yun nga yung pagbabalik ng mga Israel, mga taga Judah at Benjamin sa Jerusalem na kasama si Ezra. Maraming nakasama noon si Ezra na mga lahi, nakalista dito sa 8. Ang mga bumalik mula sa Babylonia, no, mga pinabalik ng hari ng ng Babylonia, no. Marami silang kasama, iba't ibang lahi, no. I mean yung mga lipi, no, ng 12, no, kasama ni Ezra nga nagbalik. Sabi pa, tinipon ko sila sa ilog na umaagos papuntang Ahava at 3 araw kaming tumigil doon na nalaman ko roon na may mga pari sa grupo ngunit walang Levita dahil dito pinatawag ko ang mga pinunong sina Eliezer, Ariel, Semeyas, Elnathan, Harib. Sabi pa dito yung mga gurong sina Joharib at Elnathan. Sinugo ko silang lahat kay Ido na pinuno ng Kasifia para hilingin sa kanya at sa kanyang mga kapanalig na manggagawa ng templo na magpadala ng mga taong maglilingkod sa templo ng Diyos. Sa tulong ng Diyos ay ipinadala nila sa amin si Seribias, isang matalinong lalaking Levitan na mula sa angkan ni Mali. May mga kasama siyang anak at kapatid na ang kabuuang bilang ay 18. Pinadala rin nila sina Hashabias at Jesayas na nagmula sa angkan ni Merari. 20 kamag-anak naman ang kasama nito. Nagpadala pa sa kanila ang 220 trabahador ng templo na ang mga ninuno ay inatasan ni Haring David at ang kanyang mga opisyal upang tumulong sa mga Levita. Nakalista lahat ang kanilang mga pangalan. Doon sa pampang ng ilog Ahava, sinabi ko sa buong grupo na kaming lahat ay mag-aayuno at maniniklohog sa harapan ng aming Diyos upang hilingin sa Kanya na patnubayan kami at ingatan sa paglalakbay, pati na ang aming mga anak at mga ari-arian. Nahihiya akong humiling sa hari ng mga kawal na magbantay sa amin laban sa mga kaaway habang kami naglalakbay, sapagkat sinabi ko na sa hari na pinatnubayan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Napopuot siya at nagpaparusa sa mga nagtataksil sa Kanya. Nag-ayuno nga kami at hiniling sa Diyos na naway ingatan kami at pinakinggan naman niya ang aming kahilingan. Mula sa mga pangunahing pari at pinili ko sina Serebias at Hashabias at 10 iba pang napawang mga kamag-anak din nila. Pagkatapos tinimbang ko ang ibinigay sa mga pari at mga pilak, ginto at lalagyang pinagkaloob ng hari at ng kanyang mga tagapagpayo at mga pinuno at ng buong Israel upang gamitin sa templo. Ang mga binigay ko sa kanila ay 22,750 kilong pilak, 100 sisidlang pilak na may bigat na 70 kilo, 3,500 kilong ginto, 20 mangkok na ginto na ang timbang ay 8 kilo at 4 na guhit at 2 mangkok na yari sa pinong tanso na kasing halaga ng mga mangkok na ginto.
Sinabi ko sa kanila, kayo banal sa harap ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Sagrado rin naman ang lahat ng pilak at ginto. Lahat ng kagamitang inalay kay Yahweh bilang mga kusang loob na handog. Ingatan ninyo mabuti ang mga ito hanggang sa makarating kayo sa templo. Sa silid ng hanggang sa makarating kayo sa templo sa silid ng mga pari kung saan titimbangin ang mga ito sa harapan ng mga punong pari, mga Levita at mga pinuno ng mga angkan ng Israel sa Jerusalem. Pinamahalaan nga ng mga pari at mga Levita ang mga ginto at mga pilak at ang lalagyang kinuha nila ang mga ito at dinala sa templo ng aming Diyos sa Jerusalem. Umalis kami sa pampang ng ilog Ahava at naglakbay patungong Jerusalem noong ika-12 ng araw na unang buwan. Pinatnubayan kami ng aming Diyos at iningatan kami sa anumang pananalakay at pananambang ng mga kaaway. Pagdating namin sa Jerusalem, 3 araw kami nagpahinga roon. Noong ika-4 na araw, nagtungo na kami sa templo at pagkatapos timbangin doon ang mga pilak, mga ginto at mga lalagyan, pinagkatiwala namin ang mga ito sa paring si Merimot na anak ni Urias, Eleazar na anak ni Pinehas at sa mga Levitang sina Jozabad na anak ni Josue at Noadias na anak ni Binuy. Ang lahat ay binilang at tinimbang at ang timbang ng bawat isa'y nilista nila. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkakabihag nagdala ng mga handog na susunugin para sa Diyos ng Israel. Nag-alay sila ng 12 toro para sa buong Israel, 76 na tupang lalaki at 77 kordero na naglagay din sila ng 12 kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan. Ang lahat ng ito ay sinunog bilang handog kay Yahweh. Ibinigay din nila sa mga gobernador at mga pinuno ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates ang kasulatan na utos ng hari. Sa bisa ng utos niya na ito tumulong ang mga pinuno sa buong bayang Israel at sa pagsamba sa templo ng Diyos. Sabi sa chapter 9, nang magawa ang mga bagay na ito, kinausap ako ng mga pinuno na dala ang ganitong ulat, hindi hiniwalay ng bayang Israel kasama rito ang mga pari, mga Levita, ang kanilang sarili mula sa mga naninirahan sa lupain gaya ng mga ito yung mga ibang lahi, Cananeo, Hiteo, Pariseo, Jebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo, at Amoreo. Dahil dito gumaya sila sa mga karumal-dumal na ginawa ng mga taong ito. Nakipag-asawa sila at ang kanilang mga anak na lalaki sa mga kababaihan doon, kaya't ang banal na lahi ay nahaluan ng ibang mga lahi at ang mga pinuno at tagapanguna pa sila ang mga pasimuno, yung mga pinuno pa ang pasimuno sa pagtataksil na ito. Nang marinig ko ito ay sinira ko ang aking damit at balabal. Bumunod ako ng buhok at balbas. Bumunod siya. Naglumo siya, nakaupo ako roon na nagdadalamhati hanggang sa oras ng panggabing handog. Maya-maya ay nagdatingan na ang mga tao sa paligid ko. Sila ang mga nagabag dahil sa alam nila ang Diyos dahil alam nila ang sinabi ng Diyos ng Israel tungkol sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkakabihag. Nang oras na iyon, alalay ng
Yun ay maghahandog na sila ng panggabing pag-aalay. Tumayo ako sa aking pagdadalamhati na suot pa rin ang aking sirang damit. Lumuhod ako at nanalangin na nakataas ang mga kamay kay Yahweh na aking Diyos. Sinabi ko sa kanya, O Diyos, wala akong mukhang ihaharap sa iyo sapagkat ang aming kasama na patong-patong na at ngayon lampas sa aming mga ulo ang aming kasalanan at umabot na sa langit mula sa panahon ng aming mga ninuno hanggang ngayon. Kami po na iyong bayan ay lubog na sa kasalanan dahil dito po sa aming mga kasalanan. Kami pati ang aming mga hari, aming mga pari at ay pinabayaan ninyong madaig ng masakop kami binihag at pinagnakawan. Ganap ang paghiurak na nangyari sa aming maging hanggang sa kasalukuyan. Gayunman, Yahweh na aming Diyos, pinakitaan pa rin ninyo kami ng kagandahang loob. Maging ito may isang malaking panahon lamang, maikling panahon lamang. Ilang taon ang pinalaya ninyo mula sa pagkakaalipin at ligtas na pinatira sa banal na dakong ito upang bigyan ninyo ng bagong pag-asa at buhay. Kami po'y mga alipin, ngunit hindi ninyo pinabayaan sa pagkaalipin. Sa halip, pinakita ninyo ang inyong tapat at pag-ibig na nang udyukan ninyo ang mga hari ng Persia na sumang-ayon sa aming mga at pinahintulutan kaming mamuhay at muling itayo ang templo sa Juda at Jerusalem. Ngunit ngayon, o aming Diyos, ano pa ang aming masasabi? Pagkatapos ng lahat ng ito, muli naming sinuway ang iyong mga utos na sa amin ibinigay ninyo sa pamamagitan ng mga lingkod ninyong propeta. Sinabi nila sa amin na ang lupaing aming papasukin ay aariin ay siyang maruming lupain sapagkat ang mga nakatira dito ay punong-puno ng mga gawaing karumal-dumal. Sinabi rin nila sa amin na kailan may huwag kaming mag-aasawa, ngunit nag-asawa nga sila ng mga ibang lahi. Yun ang sabi sa kanila ng Diyos para maging banal ang kanilang lahi. Huwag silang makikipag-asawa sa ibang lahi. Sabi pa dito, at may pamana namin ito sa aming mga susunod na salinlahi. Sabi niyan, magpakailanman kahit naranasan na namin ang inyong parusa dahil sa aming mga kasalanan, sa kamalian, alam namin, O aming Diyos, na ang parusang iginawad ninyo sa amin ay kulang pa sa dapat naming tanggapin. Sa halip, pinahintulutan pa ninyo kaming mamuhay o mabuhay muli ba naming susuwayin ang inyong mga utos at makikipag-asawa kami sa mga taong ito na kasuklam-suklam ang mga gawain? Kung gagawin namin ito'y labis kayong mapupuot sa amin at wawasakin ninyo ang kami hanggang sa maubos. O Yahweh, Diyos ng Israel, kayo ay makatarungan, subalit niloob ninyong may matira sa aming lahi. Inaamin po namin ang aming kasalanan sa inyo at wala po kaming karapatang humarap sa inyo dahil dito. Sabi sa 10, ito na nga habang si Ezra ay nakadapa nga nananalangin sa harap ng templo at tumangis na pinapahayag ang mga kasalanan ng bayang pumalibot sa kanya, ang mga napakaraming tao sa buong kapaitan ding tumangis. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sakaria, Sikanias na anak ni Jezhel mula sa angkan ni Elam, nagtaksil kami sa ating Diyos dahil nag-asawa kami ng mga babaeng dayuhan. Gayon may pag-asa pa rin ang Israel sa kabila ng lahat ng ito. Kaya sumusumpa sila ngayon sa ating Diyos na palalayasin
at hihiwalayan namin ang mga babaeng ito, pati ang mga anak nila. Gagawin namin ang payo mo at ang iba pang mga pinuno na may paggalang sa utos ng ating Diyos. Tutuparin namin ang anumang tinakda ng kautusan. Bumangon ka, sabi ng mga tao, no? At gawin mo ito sapagkat ito'y pananagutan mo at kami nasa likuran mo. Tumayo nga si Ezra at pinanumpa niya ang mga pinakapunong pari at Levita pati na ang buong Israel na gawin ang mga ito ang sinabi ni Sakanias. Pagkatapos ay umalis si Ezra sa harap ng templo at pumunta sa silid ni Jehohanan na anak ni Eliasib. Pinalipas niya roon ang magdamag na nagdadalamhati dahil sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkakabihag. Hindi siya kumain at uminom. Isang mensahe ang pinahayag sa buong Juda at Jerusalem para sa lahat ng bumalik mula sa pagkakabihag na kailangang dumalo sila sa isang pagpupulong sa Jerusalem ayon sa utos ng mga pinuno sa samahan. Sasamsamin ang lahat ng mga ari-arian ng sinumang hindi dumalo sa loob ng 3 araw. Bukod dito ay aalisan pa sila ng karapatang makabilang sa sambayanan ng mga bumalik mula sa pagkakabihag. Sa loob ng 3 araw, ang mga kalalakihan ng Juda at Benjamin ay nagtipon nga sa harapan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Nooy noon nga ika-20 araw ng ika-9 na buwan, ang mga tao ay nanginginig dahil sa kahalagahan ng bagay na pinag-uusapan at dahil din sa napakalakas ng ulan. Umuulan ng mga panahon na yun, no? Tumayo ang paring si Ezra at sinabi sa kanila, nagtaksil kayo sa Diyos ng mag-asawa kayo ng mga babaeng banyaga at dahil dito pinalaki ninyo ang kasalanan ng Israel, kaya nga ipinahayag ninyo ang inyong mga kasalanan. Kayawin na Diyos ng inyong mga ninuno at gawin ninyo ang kanyang kagustuhan. Humiwalay kayo sa mga taga rito, palayasin at hiwalayan din ninyo ang inyong mga asawang banyaga. Pasigaw na sumagot ang buong kapulungan, gagawin namin ang anumang sabihin mo sa amin. Ngunit masyadong marami ang mga tao at napakalakas ng ulan, hindi kami makatagal sa labas. Hindi rin naman matatapos ang bagay na ito sa loob lamang ng 1 o 2 araw sapagkat napakarami naming gumawa ng kasalanan ito. Sabi nga nun, napakarami nang gumawa ng kasalanan ito. Ang mga pinuno na lamang naming ang panatilihin mo rito para kumatawan sa buong bayan. Pagkatapos ay itakda ninyo ang pagparito ng lahat ng may asawang banyaga kasama ang matatandang pinuno at ang mga hukom na kani-kanilang lungsod. Sa ganitong paraan, mawawala ang galit ng Diyos dahil sa bagay na ito. Walang sumalungat sa balak na ito maliban kina Jonathan na anak ni Ashiel at sa Jaselas na anak ni Tikya. Sila na may sinuportan ni na Mesunlam at Subitay na isang Levita. Sinang-ayunan nga ng mga bumalik mula sa pagkakabihag ang balak na ito. Kaya pumili ang paring si Ezra ng mga lalaki mula sa mga pinuno ng mga angkana at inilista ang kanilang mga pangalan. Nang unang araw at ika-10 buwan, sinimulan nila ang kanilang pagsisiyasat at sa loob ng sumunod na 3 buwan ay nasiyasat nila ang lahat at ng kaso ng mga lalaking may mga asawang banyaga. Tapos nakalista dito yung mga angkan sa mga pari mula sa angkan ni Joshua yun.
Doon nagsimula, tapos sunod-sunod na yung mga angkan-angkan na nag-asawa ng banyaga, ano, nakalista. Napakaraming nakalista rito. Ayan, mula sa angkan ni Peraus, mula sa angkan ni Elam, mula sa angkan ni Bani, mula sa angkan ni Harim, mula sa angkan ni Hasum, mula sa angkan ni Bani uli, sabing ganyan, mula sa angkan ni Binuy, mula sa angkan ni Nebo, mula sa angkan, yun nga nagpatuloy na yung sina Jeriel, Matias, Sebad, Sebina, Haday, Joel at Benanias. Ang lahat ng ito ay may mga asawang banyaga na hiniwalayan nila at pinaalis kasama ang kanilang mga anak. Amen. So doon natapos ang Ezra, no? Susunod po natin babasahin bukas ay ang Nehemias, no? So doon natapos yung yun nga dahil sa nag-asawa ng iba ng banyaga ang mga Israelita, mga taga Judah at Benjamin, kasalanan yun sa kanila dahil itinuturing nilang banal yung lahi ng Israel, at ayun nga, bawal silang mag-asawa ng mga Moabita, mga ganyan, bawal sila. Kaya ang ginawa ng paring si Ezra ay tinipon niya mga tao at kinausap niya at kailangan na magbalik loob sa Diyos at hiwalayan ang kanilang mga asawa, upang hindi magalit ang Diyos sa kanilang ginawa, sa kanilang karumal-dumal. Dahil yung mga Moabitang yun, yung mga ibang lahing yun ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga lahing yun ay yung inaalay nila yung kanilang sariling anak, sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya karumal-dumal yun, ayaw ng Diyos na gawin nila yon o malahian sila ng ganong klaseng pagsamba at mga karumal-dumal na kasalanan. Kaya ayaw yun ng Diyos. Kaya yun nga, sabi ay kailangan hiwalayan ng mga taga-Judah, Benjamin o mga taga-Israel ang mga banyagang yon, palayasin sa kanilang lugar upang maging maayos ulit ang kanilang pamumuhay at hindi lubusang magalit ang Panginoong Yahweh sa kanila, So, tayo rin sa atin din sinasabi rin yun na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa gawa lamang ng tao, sa gawa ng kahoy, bato, o gintuman o bakal man, karumal-dumal yun na sinasabi sa aklat ng Biblia na sinasabi ng Diyos sa atin lahat. Siya lamang ang dapat nating sambahin, di ba? Itinuturo din ng Diyos na pwede tayong manalangin sa ating kwarto, isara natin ang pinto, lumuhod tayo, yumukod tayo, itaas natin ang kamay. Yun ang ating dapat gawing na pananalangin para sa kanya, sa pakikipag-usap sa kanya, Tapos inuutos din niya na huwag sumamba, Huwag sumamba sa mga tao, sa mga Diyos-Diyosang iyon, 'di ba? Sa kanya lamang, direkta lamang sa kanya, dahil siya lamang ang Diyos ang nagbigay at gumawa ng langit at lupa, nagbigay ng lahat na meron tayo ngayon, at nagbigay ng buhay sa atin hanggang ngayon, nagbibigay ng kalakasan, katalinuhan, katagumpayan sa atin, kundi ang ating Diyos na lumikha lamang, Kaya wala tayo dapat ibang sambahin, So yun ang tinuturo sa atin dito. Salamat pong muli at muli ay samahan niyo ako ulit sa ating panalangin ngayong umagang ito. Ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, tayo yumuko. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong ulit salamat sa linggong ito, sa araw na ito, na ipinagkaloob mo po sa amin. Kami ginising mo ng maayos at malakas ang katawan, O God. Salamat, Lord. At sa iyong mga salitang aming narinig na naman ngayong umagang ito, O God. Salamat, Lord. Dahil ang iyong mga salita ay makapangyarihan, O God. Makapangyarihan upang kami lahat ay baguhin, linisin, O God, patatagin sa aming pananampalataya. Bigyan ng mga kaalaman sa iyong mga kautusan, O God. Sa iyong mga salita na nagbibigay pag-asa, O God, at katagumpayan sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Tunay nga, O Lord, na napakabuti mo po
sa aming mga taong inyong ginawa, O God. Napakabuti mo po sa aming lahat, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita na bigay mo para sa amin, O God, upang kami lahat ay maging maayos, maging matuwid, at maging tagumpay, O God. Lord, lagi mo po kaming bibigyan ng lakas ng loob, asipag at talino sa aming pagbabasa, pag-aaral at pagbabahagi ng inyong mga salita, O God. Lalo-lalo na ang mga pastors, Lord, mga bishop na totoong naglilingkod sa inyo, O God. Buong pusong inaalay ang kanilang mga buhay para sa inyo, O God. Nawa, lahat din ng mga tao ay magbalik loob sa iyo, O God. Magpuri, O God, sa iyo. At maging masunurin para sa iyo, O God. Nawa lahat kami ay maglingkod sa iyo, O God. Linisin mo at baguhin ang aming mga puso, O God, aming mga buhay, O God, upang magpatuloy kami sa paglapit sa iyo, sa pagkakilala ng lubusan sa iyo, O God, dahil ikaw lamang ang aming Diyos. Magpatuloy kami sa aming paglapit habang kami nabubuhay, O God, at magpatuloy ng pagtitiwala lamang sa iyo. Sa iyo lamang dapat kami magtiwala, sumamba, magpuri, O God, at magpasalamat sa lahat ng meron kami araw-araw na ibinibigay mo, pagkain man, magagandang bagay, O God. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming mga tao, O God. Dahil kami magtatagumpay, O God, dahil kasama ka namin, hindi mo kami pababayaan, nagtitiwala po kami sa iyo, O God. Salamat, Lord, salamat, Jesus, salamat, Holy Spirit, O God. Lord, i-bless mo po ang lahat ng taong inyong ginawa. Ingatan, Lord, kaming lahat ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, lalong-lalo na, Lord, sa gawa ng kaaway. Sampu ng aming mga mahal sa buhay, O God, aming mga pastors, mga bishop, O Father God, aming mga kapatid sa pananampalataya, at ang lahat ng tao, Lord. Lahat ng tao, Lord. I-bless mo po at kaawaan, O God. Ilayo din lahat, O God, sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, at gawa ng kaaway, O Diyos. Lord, sa labang ito, alam namin na magiging maayos na ang lahat. Ang aming mundo, O God, aming lugar, O God, magiging maayos, magiging malinis na muli ang hangin, O God, dahil tatanggalin mo na ang NCOV, ang virus na yan, O God. Kami magtatagumpay na, O Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Kami tagumpay na, O God, sa labang ito. Dahil kasama ka namin, kami nagtitiwala sa iyo, O God. Thank you, Lord. At sa aming presidente, O God, at sa aming mga mayors, Lord, sa mayors ng aming mga lugar, O God, huwag mo rin silang pabayaan, O God. Kaawaan mo po sila at i-bless din, O God. Iligtas sa anumang kapahamakan, karamdaman, O God, tukso at gawa ng kaaway, O God. Salamat, Lord, dahil alam ko nakikinig ka at kasama ka namin sa araw na ito, O God, at sa araw-araw naming pamumuhay, hindi mo kami pababayaan at iiwanan, O God. O Lord, pabantayan mo po kami. Kami lahat, Lord, sa iyong mga libu-libong anghel upang kami maging ligtas, maging maayos, O God, sa anumang gawa ng kaaway. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo ang aming mga panalangin dahil kami tagumpay na, O God. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat pong muli sa pagsama nyo na naman sa umagang ito, sa aking channel, no, sa ating Bible reading. Salamat pong muli. Have a blessed Sunday po sa ating lahat. At sa mga bago po sa aking channel, no, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos at click nyo na rin po yung notification bell para updated pa po kayo at updated po kayo sa mga bago ko pang i-upload na videos. Salamat po, salamat sa lahat at mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.